oras na para sa ating Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Aksyon Ngayon! Eto na, pag-usapan nga po natin ang mga sakit sa dugo ng mga bata. Kasama po natin isang pediatric hematologist ng UST at Cardinal Santos Medical Center, si Dr. Edwin Rodriguez. Hello, Doc Edwin. Magandang hapon po. Tita Winnie po kasama po ninyo. Magandang hapon po, Tita Winnie, at magandang hapon din po sa mga tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Ayun, very good. Naku, thank you for giving us time, Doc Edwin. Matanong ko lamang, usually kasi sa mga, sa experience ko in the past programs, parang mas maraming mga bata ang tinatamaan ng mga sakit sa dugo. Bakit ho ba? Well, unang-una po kasi ang mga bata po ay tinatawag na vulnerable population o yun po mga edad na kung saan may mga sakit po talagang karaniwang nangyayari o nakukuha po nila. No? Isa po sa pinaka-common dyan ay yung kakulangan ng iron sa dugo o iron deficiency anemia na talamak po sa Pilipinas. Lalo na po sa mga edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. So, sa aming pong mga klinika, kung may mga batang maputla at may mga senyales at sintomas ng pamumutla, importante pong makita sila at ma-work up para po malaman kung totoong may anemia sila. So, isa po yun sa dahilan. Okay. Vulnerable po sila sa mga sakit na akma po sa kanilang edad. Okay. May kinalaman ba dito yung the way they were conceived during pagbubuntis? Opo, no? Marami na pong pag-aaral ang nagsabi na ang isang malusog na ina ay magdudulot ng isang malusog na sanggol. Of course. Maging po ang kalidad ng kanyang breast milk na ipinasususo sa kanyang anak ay magiging mabuti ang quality at ang quantity kung ang nutrition ng nanay po ay maayos sa simula ng pagbubuntis. Pero so, meron pong strong connection ang health at nutrition ng nanay sa health at nutrition ng mga bata, kabilang na po ang mga potential na sakit sa dugo. Pero meron ding mga kaso, although very rare, na okay naman ang pagbubuntis ng nanay, regular ang pag-check up, kompleto sa bitamina, pati yung sa vaccine, pero nagkakaroon pa rin ng problema. Ano po ang cause nun? Opo. May mga tawag po tayong sakit na congenital or inherited. Ito po maaring nagkaroon ng problema sa kanilang genetic composition or genetic makeup nung nabubuo pa lang ang sanggol. O pwede din naman pong may mga lahing sakit no, na ipamamana mula sa isang henerasyon papunta sa susunod na henerasyon. May mga sakit po sa dugo na meron ang nanay, meron ang lola at meron din po ang anak. At yung iba naman po ay maaring nakuha na ng bata paglabas ng sinapupunan kung siya po ay ipinanganak na o habang lumalaki. Meron din po bang kinalaman ang kasarian kung mas prone ang kababaihan o kalalakihan sa mga sakit sa dugo? Opo, tama po, Tita Winnie. May mga sakit po na ang carrier ay ang kanilang ina at ang karamihan ng nakakaroon ng sakit na sa dugo ay kalalakihan. Example po dito ay ang hemophilia, kung saan ang nanay ang carrier ng abnormal na gene, pero ang may manifestation po ng sakit ay ang anak na lalaki lamang. Ganun din po ang karamihan sa mga batang may G6PD na carrier ang nanay at usually po lalaking anak ang mayroon. Naku, nakapagbanggit na po kayo ng mga sakit. Ano po ba ang mga top 3 na sakit sa dugo na karaniwan dito sa Pilipinas sa mga bata, Doc? Opo. Ang pinakatalamak po ay nutritional anemia. At ito po ang iron deficiency anemia na kung saan mga 40 to 60% ng mga batang Pilipino ay mayroon kakulangan sa iron. Pangalawa po ay ang mga sakit sa dugo tulad ng leukemia sapagkat ito po ang pinaka-common na malignancy o cancer ng mga bata.
And then pangatlo po, yung mga bleeding disorder. Mga simpleng pagpapasa, pagdugo ng ilong, at minsan mga irregular na menstruation sa mga nagdadalagang babae Oo. na nasa ilalim po ng isang classification ng mga sakit na mayroon pong tendency magdugo. So anemia, leukemia at bleeding disorders po Ay, ang tatlo sa pinakatalamak na sakit sa dugo sa mga batang Pilipino po. Ay, Doc, himay-himayin po natin yung tatlo, Doc Edwin. Opo. Unahin po natin yung pangatlo, yung iba't ibang bleeding disorder. Bakit po nagkakaroon ng mga ganito ng mga bata? Opo. Ang bleeding disorder po, Ma'am Winnie, pwedeng namana at pwede rin pong nakuha. Yung namana po, ito po may lahi na galing sa nanay o tatay at maging sa kanilang mga lolo at lola. Ito po ay karaniwang benign at lifelong sapagkat namana. Wala po siyang gamot, karamihan po mild at hindi ginagamot. Ito po yung mga simpleng pagdugo ng ilong kapag mainit o kaya po nilalagnat, yung mga madaling pagpapasa o kaya madali pong pagkakaroon ng pagdugo sa iba't ibang parts ng katawan. Okay. Ang acquired naman po, meron pong problema sa dugo. Halimbawa po, kulang sa platelet o kaya po masyadong sensitive po yung mga ugat, kaya konting umpog, konting bagok, madali pong magkapasa. So, ang bleeding disorder po parehong namamana at pareho din pong nakukuha ng mga bata. But highly manageable. Opo. okay. Yung pong inherited, ito po, 1% po ng populasyon ng buong mundo merong tinatawag na von Willebrand disease. So, ito po yung mild bleeding disorder na karaniwan po sinasantabi natin at sinasabi natin, anong maliit ako, nagdudugo ang ilong ko, nagpapasa ako. Pero nung tumanda naman ako, parang hindi ko na matandaan. So ito po ay patunay na siya ay mild at hindi po kailangan gamutin. Okay. Yun naman pong mga acquired o nakuhang sakit sa dugo na kung saan mababa po ang platelet, ito po ay iba din ang management. Ito po ay aggressively ginagamot din ng mga pediatrician at ng mga pediatric hematologists sapagkat hindi rin po natin pwedeng pabayaang mayroon silang sakit na kulang ang kanilang platelet o clotting factor sapagkat pwede po itong magdulot ng life-threatening na pagdurugo. Tulad ng? Ano po mas life-threatening na pagdurugo, Doc Edwin? Opo, pwede pong magdugo sa mga internal organs, sa tiyan, sa ulo, sa brain, pwede rin po sa balakang, o sa retroperitoneal area. Ano yun, Doc? Meron bang meron biglaan na lang? Or may trauma ba? May anong tawag na sanhi na para magdugo yung internal organs? Opo. May mga sakit po na sa baba ng clotting factor o ng platelet, pwede pong magkaroon ng spontaneous na pagdugo. Yung wala pong bagok, wala pong umpog, wala pong dantay, wala pong hampas. Pero sa sobrang baba po ng mga sangkap sa dugo na necessary para maampat ang bleeding, pwede pong magkaroon ng spontaneous na pagdurugo o hemorrhage. Ito po yung sinasabi kong kailangang maagapan at mabigyan ng intervention ng pediatric hematologist. Pero yung iba pong mga kondisyon na kung saan po hindi naman po malala ang pagdugo tulad ng sa balat o kaya po sa ilong or sa bibig, yun po pwedeng obserbahan at lapatan lang ng mga temporaring lunas. Okay. So, ang magandang natutunan ko dito sa number 3 natin na bleeding disorder, may proper management. Kailangan ng malaman kung ano ang source, Doc Edwin? Yes, tama po. So, let's go to leukemia. Dalawang klase ang leukemia, Doc? ALL at saka AML, right? Anong pagkakaiba ng dalawa? Opo. Ang leukemia po na tinatawag na acute, ito po yung mga biglaan. Yung pong mga leukemia na hindi inakala ng mga magulang at nakita lamang po isang linggo o isang buwan nung magpa-check up ang bata.
marahil dahil sa pamumutla, dahil sa matagal na paglalagnat o dahil sa pagpapasa. Ang acute leukemia po ay mas karaniwan kaysa sa chronic leukemia, no? Or Okay. pinakakaraniwan po ay CML, no? Ang chronic leukemia naman po ay nandiyan na matagal na. Subalit bigla na lamang na-discover dahil napakataas ng kanilang puting dugo at ganun din, no? Maari din pong may konting lagnat, konting pagpapasa at malalaking abdominal organs tulad ng liver at spleen. Wow. Ang kaibahan po nila, ang acute leukemia po ay kailangang gamutin agad sapagkat napakabilis po ng kanyang course, no? At kung hindi ito pipigilan sa pamamagitan ng gamot, maaari pong ikamatay ng bata. Wow. Ang chronic naman po, chronic leukemia, whether po CML, na mas karaniwan po sa bata kaysa CLL, ito po pang matagalan, no? At kapag meron pong gamot na sinimulan, karaniwan po tableta lang, nabubuhay po ng napakatagal ng mga bata. In fact, ang mga batang may CML po, ang may pinakamalaking tsansa, no, na magkaroon ng normal na buhay na halos katulad, no, ng isang normal na bata sa pamamagitan lang po ng tableta. Okay. Ito po ang isa sa pinakamalaking breakthroughs, no, ng science sa pediatric hematology sapagkat marami na pong mga bata at even mga adult po na nakagamot ng CML na nabubuhay ng napakatagal na halos normal po. Wow, So wow. sa kanilang dalawa po, mas common ang acute leukemia. At sa acute leukemia po, mas common ang acute lymphocytic or lymphoblastic leukemia or ALL kumpara sa acute myelocytic leukemia or AML. At dito po, ALL ay mga 70 to 80% ng acute leukemia sa bata. Sa kabutihang palad din po, no, sa alagay ng ating siyensya sa Pilipinas, at sa hospital expertise at medical expertise natin, nagagamot naman po ito. No? 70 to 80% po ng mga batang ito ay maaring gumaling at mabuhay ng matagal katulad ng normal na bata. Meron pong natitirang mga 20 to 30% po na mayroon talagang challenge ang paggamot. Oo nga. Kumpara po sa AML na mas less common, mga 50% po ng bata ay may AML, mas challenging po siyang gamutin at mas mahirap po na maisakatuparan yung tuluyang paggaling ng mga batang ito. In that context, Doc, ano yung kinakailangan para mas madaling maagapan or matreat yung bata na may AML? Ang acute leukemia po ay isang uri ng bone marrow failure. Ito po yung pagsablay, no, ng bone marrow na siyang tinatawag po nating karaniwan na factory o pagawaan ng dugo. So dito po ginagawa ang pulang dugo, puting dugo at platelet. So kung ang bata po ay may acute leukemia na isang uri ng bone marrow failure, kulang po ang pulang dugo niya. So ang mga senyales at sintomas po niya ay pamumutla, madaling pagkapagod, no? At kapag nagpa-laboratorio po, mababa ang hemoglobin, hematocrit at red blood cell count. Ayun. Kung kulang po ang puting dugo o kaya po napalitan ng abnormal na puting dugo na siya pong nangyayari sa leukemia, ang bata po ay madaling magkasakit. Matagal na lagnat, 1 o 2 linggo na hindi maituro ang dahilan. Mga singaw, ito po ay palatandaan ng kakulangan sa normal na puting dugo. Okay. At kung kulang naman po ang platelet, pagdurugo, pagpapasa, no, lalo na po sa mga lugar na tago, tulad ng dila, ngalangala, yung gilid ng bibig o labi. So, ang acute leukemia po, maaaring makita o makilala ng mga magulang kung meron pong pamumutla, lagnat na matagal, mga singaw, pagpapasa o pagdugo. Kapag ito po ang nakita natin sa ating mga anak, pinakamabuti po na dalhin sila sa inyong pediatrician na maaaring humingi ng kaunting tulong sa isang pediatric hematologist. Ayan, agad-agad, Doc? Yung panghuli naman, Doc, iodine deficiency, na mas sinabi niyo po na mas karamihan ito ang kondisyon. Pero para sa akin, Doc, parang ito naman yung pinakamadali namang solusyonan. Doc, sandali lang ha. I-hold lang kita sandali. Kukuha lamang ako ng flash report. Sandali lang, Doc, ha. Okay po. I'll be back to you in just a few moments. Balikan natin si Doc, sandali lang.
DZMM Radyo Patrol Flash Reports. May flash report si Christian Yusores. Tita Winnie, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng dagdag presyo sa pamasahe ng mga PUV. Isang araw matapos i-anunsyo ng Department of Transportation ang dagdag pamasahe bilang tugon sana sa hiling ng mga transport groups dahil sa mataas na presyo ng petrolyo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tila hindi napapanahon ang dagdag presyo ng pamasahe, lalo at hindi pa rin humuhupa ang problema sa gitnang silangan. Kaya iniutos niyang suspindihin ang pagpapatupad para makaalalay sa mga commuter, lalo na sa mga estudyante at manggagawa na gumagamit ng transportasyon. Abangan ang karagdagan detalye sa balitang maya-maya lamang dito sa DZMM Radio Patrol sa Is30 at DZMM Teleradio. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Ano kaya reaction ng mga ng mga grupo? O teka lang, balikan natin si Doc Edwin Rodriguez. Okay, yun nga Doc, balik tayo dun sa number 1, anemia. 80% ng mga bata may anemia. Tama ba yung parang sa pantaha ko na ito yung pinakamarami pero parang ito yung pinakamadaling gamutin? Opo. Actually po, Tita Winnie, sa pinaka-latest po na survey ng Food and Nutrition Research Institute, ganun pa rin po yung dami ng mga batang may anemia. Mga 40 hanggang 60% po ang may kakulangan sa iron na nagdudulot ng anemia. Wow. At tama po kayo, ito ang pinaka-madaling solusyonan sapagkat ito po ay nangangahulugan na kailangan lamang po tayong maging maalam sa pagpapakain ng mga pagkain na mayaman sa iron. No? Surprisingly po, 3 grupo po ng mga tao ang very vulnerable sa kakulangan ng iron na nagtutuloy sa anemia. Una po ay ang mga infants at children na sa pagitan ng 6 months at 2 years old, ang mga nagdadalaga na nagme-menstruation po, at ang mga pregnant at nagpapadeding nanay. So itong 3 population kung ito, ang siyang pinakamaraming merong kakulangan sa iron na nagtutuloy sa anemia. So sa mga bata po, importante na tuloy-tuloy ang breastfeeding at kapag nagsimula na pong pakainin sa edad na 6 na buwan, siguraduhin po na kasama sa kanilang pagkain ang mga food groups po na mayaman sa iron, no? Tulad ng green leafy vegetables, red meat, eggs, at maging chicken po. Okay. At kung halimbawa naman po na symptomatic o parang napapansin pong maputla ang kanilang mga anak, ganun din po, mabuti pong ikonsulta sa kanilang pediatrician na maaari din pong ipagtanong o ihingi ng tulong sa isang pediatric hematologist. Very good. Doc, marami kaming natutunan sa inyo, Doc Edwin. Maraming salamat po, ha? Salamat din po. Ayan, si Doc Edwin Rodriguez po yan, ang isang pediatric hematologist ng UST at Cardinal Santos Medical Center. Pakainin po natin ng gulay ang mga bata para dumami ang iodine at hindi tayo magkaroon ng problema sa dugo.